Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Villen. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli tayong magsasama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 11! Sa Balker. Wow, sa ating mga kaibigan dyan sa Middle East, sa UAE, sa inyo pong lahat magandang araw. Muli po, bago na namang episode ng Testimony. Wow, talaga naman ang iyong pagbati ay international kaagad. Yes, of course. At syempre, magandang araw po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na patuloy na sumusubaybay, sumusuporta sa iba't ibang programa ng TV Maria, especially ng Testimony. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay. At huwag kakalimutan, follow, like, share, subscribe at TV Maria Feels para po tayo maralo pang maraming maabot, marating at ma-inspire ng mga tao sa kwento po at mga magandang aral ng testimony. At kagaya na natin sinasabi, baka po pwede nyong i-share nga yung inyong mga tinray. Ginaya? Yung mga tinray ho ninyo ng mga food, ng mga pagkain na inihain natin dito sa ating kusina, pero hindi lang local and native dahil marami tayong mga nailuto na rin mga Italian food. Ano ba mga international food na naalala mo kaya mo? Batangas, Bicolano. Naku, napakalayo nun yun eh. Alam mo naman yung bayan namin eh, pang malayuan talaga eh. Ewan ko sa'yo. Pero ito, totoo talaga ito. Itong ating bagong matitikman ay totoo talagang international cuisine. Talaga na cuisine ba? Yan, kaya nga po ang aking pagbati ay sa Balker. Ayan. Parang familiar sa akin yung salitang yan eh, no? Parang minsan na tayo naimbitahan sa lugar na iyan. Wow! Sana kaya all. Naman, itong ating pong bisita ay kaibigan na ho natin, no? At siya po ay talagang tunay na masasabi nating Pilipinong misyonero sa gitnang silangan. Kaya ang kanyang papatikim sa atin ay dihamak na for sure galing doon. Kaya, Father Roy, wag na natin patagalin. Let us welcome ang bagong bisita, kaibigan ng kusina ng Testimony. Let us welcome Romel Pangilinan! Wow. Hello po, Brother Romel. Welcome to Testimony, Kuya. Magandang araw. Magandang araw. Sa Balker. Sa Balker. Kasi si Kuya Romel, doon siya ay Pilipino, siya ay nagmula pa ngayon sa UAE, sa Abu Dhabi particularly. Alam niyo po, kakaladin ng aeroplano po, katakbo niya ito, nakaabot po siya. Grabe talaga. Fresh from the airport. Yes. Abu Dhabi. At ito yung matagal na nating iniimbitahan si Kuya Romel. Buti naman. Salamat. Wow, finally, no? Alam po niyo, ito nga yung aming kwentuhan, no, sa ating mga kaibigan po dyan sa Middle East, no? Marami po dyan ang sumusubaybay at nakakaalam na ating mga programa. Yes. Kung maaari, may mga lugar po dyan na medyo wala pong gano'ng misa siguro, no? May mga lugar lang naman. Pero dahil po sa ating mga programang ganito, no? Kahit paano po yung panampalataya ay na That's true, Father Roy, dahil nung ako naimbitahan dyan, talagang maraming salamat sa mga kababayan natin sa UAE dahil sila ay talagang mga supporters ng TV Maria programs. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Ngayon, Kuya, dito ka na ngayon sa TV Maria, sa studio ka na ng Testimony. Oo nga Thank you very much. Kuya, ngayon pa lang, batiin mo na siyempre. Shout out! Pinakamamahal natin si Father Troy. Binabati ko ang aming kamalalakbay na si Father Troy Del Santos, isang Capuchinong pari. Pati ang aming Paris Priest na si Father Chito Bartolo. Mabuhay kayo dyan. At ang mga kasama niyong Pilipino rin sa UAE. At ang mga Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi, mabuhay tayong lahat. Wow! Mukhang very active si Kuya sa simbahan dun sa UAE, ano? Ayan. Pero ngayon, Kuya, bago tayo magbatian po sa atin pong mga friends from all over, ano po ba ang ating ihahanda para po sa ating pong episode na ito ng Testimony? So dahil sa, alam mo na, ito yung common na kinakain namin doon sa UAE. So biryani. So biryani. So ito may yung beer ba talaga ito? Wala siyang biryani. Kanin ang main ingredient. Biryani. Ito ba yung tinatawag biryani rice? Biryani rice, yan. Marami ding klase ng biryani. Meron tayong chicken biryani, meron tayong fish biryani, mutton biryani. Pero ang pinakagusto ko, chicken biryani. Kasi yung mutton biryani, may share ko lang, medyo maanggo siya. Para sa akin, ha. And then, when I reach UAE, hindi naman talaga ako mahilig kumain niyan eh. Talagang, hindi, nung na-smell ko,
talagang iba yung smell. Yung biryani. Biryani talaga. Kita mo naman. Bakit kayo tuturo mo sa amin? Ikaw naman kuya. Para unique lang. Para unique Pagkalipas ng panahon, natutunan na rin niya. Sana matutunan ko rin. Kuya, ano ang mga ingredients po natin for our biryani? Yan. So, dahil chicken biryani, of course, chicken tayo. Tapos meron tayong basmati rice. At saka iba't ito? Biryani, basmati rice. Basmati. Basmati rice. Basmati rice. Basmati rice. And then different spices kagaya ng garam masala, coriander, chicken biryani mix. And then itong mga ito ba nakakabili ba ito sa tindahan sa Pilipinas? Or straight from ano to? Straight from the UAE din alam ko. Kasi alam ko mahirap ganyan ka-special ang mesa natin ngayon. Kasi alam ko mahirap hanapin yan dito. Pero yan, authentic talaga yan ng ingredients ng spices ulit, kuya? So meron tayong garam masala, meron tayong coriander powder, meron tayong chicken biryani mix. Ito po, ano dalawang dilaw ko yan? Ito yung ghee oil ang tinatawag. So i-mix natin yan later on. And then we have the ginger. May ginger and then meron tayong onion. So, ito optional naman to kung gusto niyo medyo maanghang. So lalagyan din natin. Papakulay din. Papakulay din. Parang bago lahat sa akin ano dahil nga kasi may nakita kong laurel, tama? Laurel ba yan? Yes, bay leaves yan. Tapos nakikiano lang ko, sisero lang talaga. Ang dami ko nakikita. Magaling magluto. At may luya, may luya. Magaling magluto to si Father Hans, ha? Magaling. At saka may plastic dito. Sige. Ba't may pong nakahiwalay itong tasa? Ano ba ito? So, imimix natin mamaya yan pag nag-grind tayo. Ano mo kung ano yan, Kuya Roy? Ano mo kung ano yan? Father Hans. Ano yan, Kuya? Water lang. Tubig lang. Sirain pa yung set, Father Hans. Tubig yan. Tubig lang. Sige, Kuya. Paano ba simulan? Ano po ang unang ginagawa para sa mag-prepare ng chicken biryani? Ang unang gagawin natin is magmamarinate muna tayo ng chicken kasi yun ang may matagal. So, ang una, of course, mag-guantes muna tayo. Sige, habang mag-marinate tayo ng chicken. Si Kuya Romel, dahil nga nakilala natin siya ng ilang taon na rin ay... Sige, Kuya po. Tuloy-tuloy so, habang nagkukwento po kayo? So, bubuksan natin to. Okay, Kuya. Sige po. Ganun pala pagbukas nito. Nataas mo siya yung kailangan nyo. Lalagyan natin to. Secret yun, Father Hans. So, ilalagay tayo ng chicken. Ito po, saan to, Father Hans? Para yan sa mga taong pinapaus kagaya ni Father Roy. Normally, ang chicken, dapat tama lang yung size nito para at least madali siya maluto. Hindi pwede masyadong malaki rin at mahirap. Ito po, Kuya, ay di ba, natikman mo lang noong unang hanggang sa na-curious ka ng lutuin. Lutuin, no. Saka mahirap talagang i-prepare. Talagang yung ibang, gaya ng cook namin sa seminaryo, is talagang sa simbahan, ay hindi sila nagluluto madalas ito kasi nga napakaraming i-prepare. Okay, so, ang lalagay natin dito muna is yung garam masala. Garam masala. Okay. Spell mo nga, Father Hans. Garam masala. Kailangan mangumpisal pag marami ka ng sal. Okay. Sige, garam masala. And then, itong coriander powder. Coriander. May coriander rin sa UAE. Okay. Powder? Coriander powder. And then, lagyan natin ng... Ano, Kuya? Alam ko yan. Parang ibang ano maganda ilagay? Lagyan natin ng oil. Oil. Okay. And then, itong chicken biryani mix. Ito na yung chicken biryani mix. Yung talaga sila, Kuya Romel, marami silang mga ang tawag sila, spices. Mahilig talaga. Yun pong biryani yan. Ano ba? Saan po gawa? By any chance? Alam nyo ba? Alam ko sa India. India. And then, magme-mekos-mekos na tayo. Mekos-mekos. Siyempre, kailangan. Mekos na may pinsan. Galing sa India. Mekos-mekos. Yan. Wow, ang ganda, Kuya. Igan mo para makita sa ating camera. Yan. Okay. So, mekos na more. Yes. Pero si Kuya Romel ay kahit na siya ay mahilig magluto rin at magsusimbahan. By profession, Kuya, kayo po talaga bago magpunta ng UAE ay isang... Ako ay isang Geographic Information System Specialist. Nagtatrabaho ko dito sa Ortigas bilang technical support. At the same time, nagbebenta kami ng software from the S3 coming from the US. So, ano pong ginagawa ng Geographic Information System Specialist? More on mapping. Gumagawa kami ng mga road network maps. Okay. Hindi ba kayo katabaho ng Google Map? Hindi naman. Iba pa yun? Parang kapamilya siya. Doon kinukuha ng information ng Google Map. Siguro sa inyo kayo yung provider ng information. Ilang years din po kayo dito nag-work sa 17 years ako nag-work dito sa... 17. Para makuha yung ganyang line of work, ano ang course natapos? Dapat natin BS Geography ka. BS Geog. Naku, Father Hans, so, ka dyan, Father Hans. Lagay natin. Ano ang capital ng Manila, Father Hans? So,
Anong susunod na po? Kapitan lang Manila, ginulo mo. Kuya, ano yan? Lalagyan na natin ngayon ito ng Ano to? coriander leaves. Coriander leaves, okay? Coriander leaves. Then, Coriander leaves. ito naman ito optionals to kasi ito lang yung nagbibigay ng aroma. Yung smell dun sa celery po ba? Ano ba yan? Ito ay mint. Mint. Okay, mint. Okay. What do you mean? Yeah, Mentos. Mentos. You mean? And then mix ulit tayo. Mekos. Nasa talo Miss Jello, taga. Yeah. Ano yan? Halo-halo lang talaga siya, ano? Halo-halo lang talaga siya. Mekos lang talaga eh. Pwede naman siya sabay-sabay, pero Kasi mas maganda ito para mas lalong nag-stick yung lasa niya. No? Father, marami tayong mga kaibigan na Indian din to na madalas sila ang cook, no? Ano Wow. pangalan ng cook natin ko sa Abu Dhabi? Si Alroy yung Yes, Alroy. Alaroy? Magaling magluto yan. Alaroy, pangalan pa lang. Magaling magluto. And then, lalagay natin itong ghee oil. Okay? Ghee oil. Ghee oil. Pero kuya, Dalawa po kuya? Isa lang po, para this year, kuya, ilang years ka na po sa UAE ngayon? kuya, 15 years na ako sa UAE. 15 years! Grabe! Diba, mga ilang taon ho kayo nung kayo ay nag-decide pumunta ng UAE? Ako ay 30. 30 years old na ako. Pero, ewan kung part na ba ito na, pero may family po kayo kuya doon sa... pag bago kayo umalis mo doon? Yes, meron akong isang anak Pamilyado noon na, na pamilyado na ako pamilyado nung na. umalis ako. So meron akong 2 years old na anak noon. That time? Di rin So biro nagsisimula na ako magkaroon ng pamilya na. Parang hirap umalis ng bahay. Sobrang hirap, lalo na yung pag-take off pa lang ng aeroplane. Yun ang pinaka-struggle ng isang OFW, yung umalis. Definitely, 3 months pa lang ako doon sa UAE nung panahon yun. Talagang ang hirap, yung tatawag ko yung doon. lungkot, yung lungkot. hirap na iwan mo yung mahal sa buhay. Kaya ang hirap, bago talaga mag-take off. Talagang Ikaw ba na yung father has pumunta ng UAE? Umiyak ka rin. take off? Kasi hindi ko alam kung saan ng ano. Naiyak. Ano muna ito? Lalagay natin ngayon itong lemon kasi para mawala yung Ang dami, no? anggo, yung smell. Pero talaga pong may lemon yan pag ginagawa. Yes, Akala ko. Yeah, Ito mix ulit. Oh, yan. Oh, yan, father has. Yeah. Tapos, ang gagawin natin susunod dito, dami, no? so okay na to, magbe-blend tayo ng ginger at saka ng Sige, bago na mag-blend ng ginger, tayo magbe-break muna sandali, no? Parang ang bilis ng mga pangyayari, no? Nag-mekos mo lang kami, Kuya Romel, break na agad. Magbe-break tayo. Okay, magbabalik ang testimony. Huwag kayong alis. Pabalik tayo kasama si Kuya Romel, direct from Abu Dhabi, UAE. Abu Dhabi! Yes! At tayo po ay nagbabalik kasama si Kuya Romel Pangilinan, direct from Abu Dhabi, UAE. Pero bago ang lahat, nakakalimutan natin ang aking kaibigan, si Yogurt. Hi, Yogurt. Hello, Yogurt. Halo na rin ni Kuya Romel. Kasama yan sa mga ingredients natin. So, ihalo natin ang yogurt. Mas marami, mas masarap. Oo. Pero Kuya Rick, kayo pa tayo, mekos ng mekos. So, ibig sabihin, mix. Mix. Baka yan po yung naging contemporary term po ngayong mga araw na ito, no? Mekos. Lengguaheng natutunan natin sa mga social media. Social media rin. So, mimix lang At natin. sa UAE, iba mahilig ang mga tao sa yogurt talaga, ano? Yeah, mahilig kami, Father. May iba-ibang klaseng flavor. Meron kaming laban up, which is yung na magaling sa Laban. Laban up sa tiyan. Laban up lang. Saban up, laban up. Something like that. Yeah. So, mimix lang natin. Question kuya, habang nag-mix mo yan, mekos mo, gaano kainit umaabot sa UAE? Para lang yung ating mga kaibigan dito sa Pilipinas, gaano kainit Anong buwan? naranasan? No? Anong buwan? Ang peak season ng pinakamainit doon ay nagsimula ng July, August hanggang September. Yun, tag-ulan yan. Umaabot po yan ng 50 degrees. 50 degrees. Grabe. And ay nasa field ako during that time. So talagang tinitiis ko yung field para lang sa pamilya talaga. Yung init talaga sobra na talagang. Di biro yan. At ang trabaho mo pa man din sa field talaga. Sa field. Sa geographic information system. So nag-a-analyze din ako ng lupa. So yan. Sige kuya. So, ito natin, tumatapong ko na kuya. Okay. Buksan na natin yan. Okay. Then, ang susunod natin gagawin ay magpa-fry ako ng onion. Sige Kasi po, kuya. isa sa ingredients niya na nagpapasarap sa ganyan is itong onion. So Onion. yun siya. Yun. Yan. And then Ito po lalagyan yung natin. onion, ito po ng yung oil, oil. kuya. Yan, may oil. So, ilagyan natin. Sana oil. Ganyan po, pag mainit po sa
UAE, yan po, ganyan na ganyan ang feeling, Father Hans. Yung mantika. Alam mo, nung nagpunta tayo doon, talagang mararamdaman mo. Ikaw lang ata, di mo ako sinama eh. Sige, nung nagpunta pala ako doon. Para maging maliit klaro tayo, hindi mo ako eh, di mo ako sinama. Huwag kang mag-alala dahil naka-line up na. Invitation ba? So yes, magpa-fry tayo ng onion. Sige. Pero kuya, habang nagpa-fry tayo ng onion, bago ka pumunta ng UAE, bukod sa pagtatrabaho, meron pa ho ba kayong kasi dahil nakilala ko siya dahil sa mga pag-imbita sa akin sa simbahan. Dito nung kayo po ba ay nasa Pilipinas pa lang, kayo ay involved na rin sa mga gawaing simbahan? Church goer ako dito nung mga panahon nagsisimba. Tapos po kayong probinsya ko? Batangas. Tapos naging parish secretary din ako sa Lubiran, sa Our Lady of Fatima. Ay, sa amin pala. May mga kamag-anak sa doon. Santa Mesa, sa Bacood. Sa Bacood, naging parish secretary ako doon for 1 year. Sa kay Padre Raul. Umalis ka na lang. Uy, wala pa. Seminarista pa lang ako. The late Father Raul Villamiel. Former parish priest. So then after that, nagpunta na nga ako sa UAE. Doon lalong naging pronounce yung pagiging aktibo ko sa simbahan. Ano po ang iyong involvement doon po? Sa UAE na? Nag-start ako bilang member ako ng Legion of Mary. Naging presidente ako ng isang presidium. Our Mary Queen of All Hearts. All Hearts! Then after that, naging lay minister ako. And then after that, naging lectors ako. And then lately, naging social media communications na ako. Yun ang kanyang parang the best na-discovering talento talaga, kuya, sa social communication. And aside from... Bago tayo magpatuloy doon sa yung magkakaabalahan sa church, kasi may mga natanong, may mga part talaga sa Middle East na medyo hindi pa rin tanggap ang pagiging Katoliko. Sa UAE ba? Kumusta ang pagiging? Sa UAE, how open sila sa ibang relihiyon? So sa UAE talagang open siya doon. Yung tolerant doon ng mga namumuno ay talagang napaka-overwhelming sa meron kaming 12, if I'm not mistaken, meron kaming 12 simbahan sa 7 Emirates. Simbahan talaga Simbahan talaga. Hindi lang yung tipong bahay na ginawang doon. Catholic Church talaga. Wow. Sa Abu Dhabi alone, which is nandun yung cathedral, meron kaming 2 simbahan sa loob lang ng isang compound. Nandun yung St. Joseph's Cathedral, at the same time, nasa kabila naman yung St. Therese. Ano ito? Ito ba ay diocese or vicary? Diocese sabihin? Actually po, apostolic vicary siya kasi wala namang mga domicile doon. Kaming mga migrant workers, kami yung bumubuhay sa simbahan, especially mga Pilipino, Arabian countries. And majority doon is of course mga Muslims. So, pero Padre Roy, ang laki-laki ng naging role nito ni Kuya Romel dun sa kanilang taunang programang Katolikong Pinoy. Katolikong Pinoy? Parang meron tayong program sa TV Maria, Katolikong Pinoy. Ano po ba ang Kuya? Paano nagsimula ito? Ikaw ba ay bahagi ng pagsisimula nito o dinatnan nyo na pong merong ganito? Noong 2010, nagsimula ang Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi sa pamumuno ni Father Troy Del Santos, OFM Capuchin. And then, ang first live stream namin is 2015. Until before pandemic, nagla-live stream na talaga kami ng mga misa namin. Kasi ang objective namin kasi, may mga kasambahay doon na hindi talaga nakakapagsimba. At the same time, may mga nanonood din galing sa Saudi Arabia kasi hindi na sila nakakapagsimba. So talagang, yun ang objective. At the same time, yung mga homebound din kasi marami din mga nag-aalaga sa may sakit. Sa may sakit din. So, caregivers. Hindi nakakapagsimba. So, yun yung outlet. So, doon sila nakanood. So, mula sa UAE, may mga nakakita sa ibang mga bansa. Sa Saudi Arabia, di ba bawal po doon ang... Yes. Pero pag mag-browse ka sa online media, pwede yun? Pwede po. Pwede naman. Pwede naman siya. Baka pag, oy, ano yan? Lapit mo dyan. So, kuya, nung nagsimula ng Katolikong Pinoy, ano po ito talagang... Kasi nung sa akin, marami na iba-ibang pari, di ba, kuya, from Manila and different dioceses dito sa Pilipinas ang naimbitahan dyan. Basically, kuya, after nung mga online masses, ano pang naging next na programa ng Katolikong Pinoy? So, tumutulong ang Katolikong Pinoy sa mga malalayong mga kababayan natin na hindi nararating talaga sa misa. Most likely lahat talaga puro mga misa, mga gawaing pangparokya talagang ginagawa namin. Nagmimisa kami sa sa mga distress OFW, yung mga runaways. Pupunta kami sa mga shelter para magmisa. Nagkaroon ng mga problems sa kanilang mga para trabaho. Okay.
Tapos yung mga binatter ng mga employers nila. So talagang kawawa sila. So pinupuntahan namin, nag-ano kami ng mga counseling, confession. Pero ikaw may trabaho ka, kuya. Paano nagawa yung mission na ganyan? And thank God kasi maluwag yung aking schedule. So sa gobyerno kasi ako nagwo-work, maluwag yung schedule ko. And nagpapasalamat ako kay Lord kasi talagang maluwag yung binigay niya sa aking schedule. Paano po ang, how do you, yung work dynamics po ng ano? Ang susunod natin dito is strain natin. Sige, kuya. Kasi po, meron tayong bowl dito, kuya. Dito na, kuya. Dito na lang, kuya. Yan. Mas pwede po ito. Gusto nyo? Dito. Okay. Gusto mo ng plato, kuya? Sige, dito meron tayong flat. Kasi mas okay po dito. Para flat? Flat lang siya. Sige po. Okay. Tapos kailangan kasi crunchy siya yan. So, crunchy. Crunchy. So, ilagay natin siya rito. Sige. Ito yung mga spices talaga na gaya sa Middle East. Napakalakas sa onion. Ano, kuya? Onion. Ma-onion kami doon. Huwag ka, kuya, kahit marami doon may mga Filipino restaurants na rin tayo doon. Meron na rin. Marami din mga Filipino restaurant. Kain ng May Pinoy mga na rin. businessman na rin doon ng mga Pilipino. Marami. Napakarami po ng... Doon sa isang area doon, tabi-tabi yung mga Filipino kasi nga marami mga Pilipino na patrons. Ano kuya ang ating next na gawin? Mag-gloves tayo ulit. Siyempre. Sige, kuya, get your gloves. Mekos using the gloves. So siguro habang inihintay natin na mag-ano tayo, blend ng ginger. Sorry. Mapuputuan na kamay si kuya. Sorry, kuya. Alam mo, napakahalaga ni Kuya Romel sa Middle East. Medyo hindi ano po ito, kuya? Para tubig na maliit lang. Maglalagay tayo doon para at least magkaroon siya ng para magkaroon ng paste, juice. So ito yung ginger. So maglalagay tayo ng onion. Pero, Kuya Romel, habang ginagawa niyo po yan, di ba, misa, dalaw sa mga may sakit, kailan nagsimula yung retreat ninyo? Kasi ito talaga inaabangan ng mga Pilipino doon, Retreat? Meron silang retreat, Kuya Romel. Meron kaming taunang retreat na tinatawag namin Misyong Pilipino. Ito ay nagsimula ito taon 20... Misyong Pilipino, ayun. 2008 pa. So, ayun. Wow. Mekos pa more. Oo. Yan. So, bisan shake. Exactly. Kasi Kuya Roy, alam mo, grabe yun Marami umaate nun. Yung Misyong Pilipino nila yearly. May collection nila. Yes. Yeah. Dinadaluhan talaga. Attended by around 2,500 na mga Pilipino. Para all over UAE lang yan o pakat sa ibang bansa? Abu Dhabi lang. Kasi sa ibang Kuya, narinig mo ba ako? Ano yun, Father Hans? Sasabi mo? Hindi, kasi sa ibang Emirates. Ilan ang Emirates, Kuya, ng UAE? We have 7 Emirates. At ang Abu Dhabi ang pinakamalaki. Abu Dhabi. Pag sinabing Emirates, ano ang equivalent niyan sa Pilipinas? City. City. Maliit lang ang UAE, actually. So, nababahagi sila sa mga 7 Emirates. 7 cities na At bawat isang Emirate, Kuya, merong tinatawag na mga rulers. May mga rulers. Para may tayo. Tape measure, gano'n. Tape measure. Ruler. Ayan. Lagyan natin ng konting tubig para medyo... Yes. This one, Kuya. Para mas siya. Madaling imekos-mekos. Yes. Okay na ba yan? Dapat po ito, Kuya, mag-isip lang, juice. Para maging paste siya talaga. Parang ito maganda sa'yo to. Luya. Bakit? Tala muna. Tamang-tama ito. Ayan na. Nagme-mekos siya. Ang ganda naman ito, Kuya, ang iyong blender. Para sa juice. From UAE pa yan. Parang gusto ko ng ganyan. Wow naman. Sa'yo na to. Akin na naman. So kahit anong gusto mong inumin, halo mo lang dito. Gusto mo ng luya. Sige, gusto mo ng luya. Yes. Okay na to. Yan. Okay. Tapos ihahalo natin siya ngayon dito. Talaga, no? Lagyan na siyang paste. Talagang... Yan, Kuya. You can smell the Tatabi ko ito, Kuya, ha? Parang nakapunta ka na sa UAE ring, Kuya. See, smell the... Yung lugar talaga Grabe. Pero habang minimekos siya ni Kuya, no? Lagyan natin yung ating lagyan na yung onion. Dapat crunchy. Yes. Okay. Yan. Okay. And then, imimix ulit natin. Mekos ulit. Isama natin itong mga... Ano ito, Kuya? Ito yung mga cinnamon na leaves. Tapos mayroon tayong bay leaves. Tapos may mga iba't ibang klaseng spices pa ito. Pinagkukuha mo sa kusina ni Kuya.
Grabe. Ano, Troy, nagpaalam ba ito sa'yo? And then, mimix ulit natin. Yan. Kuya, habang ating minimix ng gusto yan, mag-break mo tayo saglit, para atin pang mas may time kang imekus-mekus yan habang nag-break po tayo. Huwag kayong aalis, babalik po kami habang minimekus-mekus ni Kuya yung atin pong chicken biryani. Biryani. And we are back with Kuya Romel preparing for us yung chicken biryani po, no? By the way, kayo na po, during break, nagtatanungan kami kung yung mga ingredients bang nilagay dito, no? Sabi ni Kuya, straight from UAE. Pero sabi niya, pag tayo sinuswerte naman, may mga tindahan po, specialty store, na meron po mga available po yung mga spices po ito, no? Mga Indian or Middle Eastern pong mga stores. Pwede po kayong makahanap doon. Yan. Kuya, ano po ang ating next step? Matapos ang mekus-mekus. So ito na yung ready-made na marinated iluluto natin. Tapos, ang next na step na gagawin natin, magluluto na tayo ng basmati rice. Okay? Basmati rice. So, ito na po yan. Sisimulan ko nang buksan ang ating... Wow! Ano ang pagkakaiba, Kuya, ng basmati rice sa dinurado? Sa pagkakaliwang bigas? Kasi ang karamihan kinakain ng mga Pilipino din doon, aside from the basmati, yung jasmine rice. Ang jasmine rice kasi is mas stick siya. Malapot. Ito, buhaghag. Sila close. Maganda yan. Dysfunctional to. Mas mahaba yung grain niya, butil niya. Tapos masarap yan for yung sinangag natin. Mas okay yan. Pero ang basmati rice naman sa Pilipinas, meron ito? Meron yan. Alam ko may mga store dito. Tawag lang. I think ko meron na silang ganito rin rice. So magpapakulo lang tayo ng tubig. Tapos ilalahok natin to yung mga secret ingredients natin. Kuya, habang kahit na hindi pa ganong mainit na? Okay lang. Para pagkulo niya. So lalagyan natin ng bay leaves. Bay leaves ulit? Okay. Parang mahilig ang bay leaves sa Marami sila ditong cinnamon na leaves. Tapos to. And lahat na natin yan. Okay. Grabe. Ano ko na mga nakita ni Kuya sa kusina? Galing yun. Isama mo nga, ilagay mo nga rin. Father. Pero Kuya, habang ating inaantay, uminit yan. Ito yung pinaka, sabi nga madramang tanong yan. Yung issue na ang mga OFW ay hinaharap po lahat po. Especially po, kayo na nagkwento na kayo na habang umaalis po, lumilipad yung aeroplano for the first time, alam mong iiwan mo yung pamilya mo. Parang, ang hirap doon, Kuya. Pero, una-una, bakit ka nag-decide umalis po sa Pilipinas? Kinailangan mong pumunta ng abroad? So, kailangan ko kasing mag-improve din yung, talaga, like any other OFW, kasi gusto ma-improve yung life ng buhay ng mga tao. Kasi talagang nanghirap talaga noon. Kasi kami nangungupahan lang kami for 17 years. Alam mo yun. Tapos ang nakikita mo nagsisimula na ako magkaroon ng pamilya. Napakahirap. Ilan po ang anak nyo that time? That time is dalawa na. So nagsisimula na talaga. And then talagang hirap na hirap ang buhay talaga noon. So ano yung challenge po doon, Kuya? Paano mo finally, kinausap mo yung misis mo, nag-usap kayo ng pamilya, or talagang, whether you like it or not, kailangan... Pinag-usapan namin mag-asawa, so talagang kailangan namin magkaroon ng sariling bahay talaga. Kasi talagang solusyon doon ay may isa lang mag-abroad. May mag-abroad, may magsasakripisyo. Call it sacrifice talaga. Sinabi mo, And then talagang yung pag-alis mo pa lang talaga, ito rin yung challenge talaga ng mga OFW. Talagang paglipad pa lang ng aeroplano, you take off, talagang sobrang hirap. Pagdating mo doon sa banyagang bansa, so nag-iisa ka, tatrabaho ka, within 3 months talaga umiiyak ako. Talagang ang hirap. Gabi-gabi yan. Oo, mahirap kasi talagang yung pamilya mo, mahirap iwan. Pero sila naman, natatawagan mo ba sila kahit paano? During that time kasi yung communications, parang ang hirap pa eh. Kasi di pa uso yung messenger. Years ago eh. So talaga hindi ka ngayon, instant, saglit lang. Noon, matagal kasi minsan 1 month hindi ko sila nakakausap. Sabi, tinatanong ko yung asawa ko, ano itsura nyo na? Kasi talaga hindi kami nagkikita-kita talaga. So talagang hirap. Hanggang sa, yun, even ang pinakamasakit din doon, yung uuwi ka, tapos babalik ka ulit. Alam mo na ang sitwasyon doon, and then pagbalik mo, yun ang pinakamahirap din kasi. At mas mahirap ko yung unang alis o yung pangalawang alis? Lahat ng alis, Father. To be honest, until now. Until now. Sinasabi ko nga sa mga kapwa ko kasi lahat ng mga sakripisyo natin talaga magiging worth it. At ang number 1 kung ano na talaga ngayon is yung malayo yung loob ng mga bata. Kasi lumaking wala ka. So yun yung isang mga masakit din para sa akin kasi kahit lumalaki na sila. Ilang tatay? Ako na ano ko yan na OFW ka din? Hindi, dahil ang tatay ko noon ay
10 years siya, si Apang sa Saudi. Nag-ano rin talaga? At siya ay, yun ang totoo yung sasabi mo, kuya, dahil that's the reason then kung bakit nag-stop na siya. Kasi lumalaki na yung dalawa kong bunsong kapatid na, totoo yun, medyo lumala na, nararamdaman. Na parang ang layo ng loob at masakit yun lang sa isang tatay. Correct. Ano yung basehan mo na, parang malayo ang loob sa akin ng anak kong to? Kasi yung pag-uwi ka, hindi na ganun ka mas tatakbo sa nanay. Tatakbo sa nanay. Lalo na pag napagalitan ng tatay. Kasi dapat, kasi ang ginagawa ko, nagbabasa rin ako about parenting. No? Kasi good. dapat, alam mo, na-handle yung mga bata pagdating mo doon. Hindi ka dapat stranger sa kanila. So dapat pagdating doon, parang nag-observe ka lang. Hindi ka po pwedeng magmamando ka. Pero yun, sabi mo ako that time, ang hirap ng communication, pero you always try naman na regular yung communicate. Correct. Paano yun, kuya? Tape ba yan? Record mo yung tape? Ano ba yan? Ano ba yun? Hindi, ano pa ba yung that time? May internet na naman. Communication? Internet na naman. Meron na, Skype. May Skype. Ano ba yun? Normally, nung una is, Skype. Skype yung nag-start na yan. Kasi nung time namin, ano na talaga kami, Zoom na kami nung bata. Wow, talaga naman. So, yun ang pinaka-challenge talaga sa bawat buhay na isang sige. Ano muna ang hindi na ba siya? Medyo nagsisimulan. Pero anong naging paano nyo, kuya, sa tingin mo, paano nyo po nalampasan din, eventually, na, okay, siguro rando pa rin yung iyak nga, sabi mo, malungkot bawat pa rin, alis. pero paano nabawasan man lang yung lungkot at sakit no sa paglipas ng taon na ikaw ay pabalik-balik? Yun po ba, bago masagot yan, how often po kayo ngayong nakauwi sa Pilipinas, kuya? So, every 6 months kasi yung pamilya ko nadadala ko doon. No? Wow. So, isa yung challenge. Kailan nagsimula yung every 6 months? Ilang taon muna bago mo nagpundar ka, nag-ipon ka? Siguro mga 5 years. After 5 years, every 6 months. 5 years na tiis talaga. Talagang medyo matagal kasi kailangan mo mag-establish muna doon. Ano yun ang nakatulong pa po sa'yo para survive? Number 1 talaga is yung pagsiservice sa simbahan talaga. So nag-serve talaga ako, nagsimula ako bilang isang member ng Legion of Mary. Support group, support yun talaga ako ng... So pagdating mo doon, kuya, yun ang una mong hinanap siguro? Nagpasimba-simba lang ako muna. Okay. So pagsimba-simba, then after that, may nakapag-bulong sa akin na paano ka nagsimula ko yun na may nag-alok sa'yo? May nag-alok sa akin. May isang yung simbahan ay yung hinanap mo sa Google. Saan ba yung simbahan dito pinakamalapit? So pagpunta ko doon, isang lay minister sinabi sa akin, so baka gusto mo mag-serve sa simbahan. Kahit na wag lang pasimba-simba. So at least mag-involve ka sa simbahan. So yun, nagsimula ako bilang isang lay minister, and then naging lectors ako. Yun. Alam mo, laking tulong ko yan. Siguro magandang ikaw nung nagsasabi rin sa mga kapatid natin, yung mga bagong OFW na you find your support group din talaga. And the best sana is yung simbahan. The church must be your best place to receive support din, consolation din. Gaano ba karami po ngayon, para lang ma-idea po ang ating mga manonood, ang inyong community of parish po, kuya? Gaano kalaki po ang inyong parish po doon sa UAE? Doon po sa... St. Joseph Cathedral. So, meron kami 2 big events sa UAE. No? Isang Mission Filipino, which is annual retreat namin. At saka meron kami simbang gabi na yun ang pinakamarami. So, as estimate, actually yung crowd namin during the Mission Filipino annual retreat namin, nag-average kami ng 2,500 per night. Per night? Per night. Ilang bang gabi? 4 na gabi per night sa gabi. Then, during simbang gabi, pinakamarami. Umaabot kami ng 10,000 to 11,000 na mga Ito, if I'm all over na ito ng UAE. Ng Abu Dhabi pa lang. Abu Dhabi lang talaga. Isang city lang. Isang city lang. Doon sa area. I mean, kasi baka may iba, alam nila yung lahat mo ng city may ganyan event, then o kayo lang? Lahat ng mga parish po na meron, lahat kami meron. Even kahit wala silang mga Filipino na mga pari, nag-i-invite sila ng mga Pilipinong pari galing dito sa Pilipinas. At kung wala talaga, is kahit yung Indian na pari nila, yung parish priest nila, kahit yung lahi, nag-ano sila. Ganoon karami ng mga Pilipino doon sa ibang bansa. And siguro, Kuya Romel, maganda rin banggitin natin na we are grateful naman sa inyong gobyerno rin, sa local government din nila na to give us the chance na, lalo tayong mga Pilipinong Katoliko, na mai-celebrate pa rin natin yung pananampalataya natin. Actually, 3 years ago, pumunta doon si Pope Francis. Lalo pang naging open ang simbahan talaga. So, nagkaroon nga kami doon. Ano naging part mo po doon sa Ako, lay ministers ako doon. So, doon sa ang tawag sa amin, Guardian Angels. Kasi 10 o'clock pa lang ng gabi, nandun na kami sa grounds kung saan ginawa yung event. So meron kami doon mga tabernacle na babantayan mo yon hanggang sa matapos yung misa. Para sa yung mga nasa tabernacle ng mga anghel. Nakabantay kami. Kaya siguro sa tinawag na Guardian Angels. Ang tawag sa amin, Guardian Angels. And then after that, nagkaroon sila ng signing ng Human Fraternity. May kwento ko lang. Tapos from there, gumawa sila ng 3 simbahan magkakatabi. Yun ang nabalitaan ko. At napuntahan ko. Parang yung
chic bang tawag ng Chic. Yung chic ay nangako na support the Catholic Church at may simbahang itinayo para sa kanila. Yes, in honor ba of Pope Francis ito? Hindi naman. Sa ngalan ni Pope Francis. Wow. So, ang pangalan ay St. Francis of Assisi, yung simbahan. Tapos mayroong synagogue. And then may mosque. Sama-sama sila doon. They coexist. So, in a way ba, Kuya, bago tayo mag-break na po tayo, mas dumali ba ang mag-OFW kayo kumpara nung mga ilang years ago? Or same pa rin naman? I think mas madali ngayon. In terms of communications kasi, talaga rin mas kasi mukhang as OFW, yun ang number one struggle nila. Yun ang parang sabi nga nila, yun ang pumapatay sa isang OFW. Yung 1 month na hindi mo makausap, hindi mo makita yung anak mo, yung asawa, parang... So, yun ang pinakamahirap talaga. At kahit paano may kukumpara natin. Saka ang hirap ni Father Hans, yung mga 5 minutes ay uminit ng tubig. Ang hirap yun. Mahirap talaga yun. Ay uminit eh. Hindi. Oo, mahirap. Almost. Ayan na, almost na. So, hindi na ganun mahirap ang buhay ng uminit na siya. Kaya nga maganda, Kuya, siguro na tayo nandito naririnig natin yung buhay din ng mga Pilipino hindi lang natin sila binabati na nanonood lang sila. Kaya we are grateful na nabigyan mo kami ng time na marinig natin yung mga kwento ng mga Pilipino Katoliko na naglilingkod sa ibang bansa. Mayaman talaga yung aming yung aming ginagawang paglilingkod sa simbahan. Lahat ng mga celebrations na meron tayo dito, like yung Nazareno, Sinulog, like magse-celebrate kami dito, talagang ginagawa namin yun doon. Dinadala namin doon, may Piña Francia kami doon. Siguro yung time, Kuya, na parang ang sarap mo feel, ang sarap maging Pilipino, pag doon sa mga lugar na maging okasyon, no? And especially Middle East ito. So alam mo yung may dagdag pang na pangamba na challenge na, naku, ito po ay nasa, sabihin natin na Muslim area talaga na majority talaga ay talagang mga kapatid na Muslim. Pero yun nga, parang ako nung nagpunta na parang nakakatuwa rin marinig yung suporta nila para sa ano. May benefit ba sa gobyerno nila ang ating, patay mga Katoliko, tayo, bisimbahan tayo. Ano kaya ba't hinahayaan, napayagan, ano kaya ang magandang bunga ng pagkakaroon ng Catholic community doon? Pag may Kristiyano talaga, makikita mo talaga yung maayos yung community, maayos yung yung lugar. So, speaking of that, so nagkaroon kami ng 500 years of Christianity. Wow. Naki-celebrate kami. Meron kaming opening, meron din kaming closing during that time. So, talagang sobra din yung support na ginawa din na sa amin. Thank you sa TV Maria, talagang sila. Maraming salamat din sa TV. Naiyak na tayo si Miss Sharon, naiyak na si Ma'am Sharon. Oo, grabe. Mag-break muna tayo, mag-break muna tayo. Kaya umiyak muna natin, Director. Ayan na, kumukulo na ang tubig. Kumukulo na. Habang kumukulo at pakulim palo yan, mag-break muna tayo saglit, no? Para po ating ilagay na yung mga huli pong itong bigas po natin. Mag-break po muna kami. Okay. At tayo po ay nagbabalik kasama pa rin si Kuya Romel at ang chicken biryani. Yes. Wow. At siyempre, kanyang tinayo ang bandila ng Pilipinas doon sa UAE. At kasama niya ang maraming Pilipino doon. Yan. At dalang parang tayong Katoliko. Yeah, Kapuchinong Pari lalo na. No? Tayo ay nagpapasalamat sa mga kapatid nating Kapuchinong Pari na sila ay nag-ano doon. So mga fathers, lulutuin na natin yung mga rice. Pinakulo na ho natin ang ating... Kumukulo na po yung ating kung ilang minutes yan. Gusto mo rin ba yan, Father Hans? Ito, wag na, hiningi mo na. Lulutuin natin to mga 5 minutes. 5 minutes? 5 minutes. Ayan. Parang pangkaraniwang bigas, no? Pangkaraniwang bigas. Bago siya kumulo. Tapos, regularly, ating hahaluin para hindi sila magdikit-dikit. Okay? Kuya, sa atin, sa Pilipinas, pag maghahalo ka ng bigas, hanggang dito lang po yung guhit na to, di ba? Wala. Walang guhit. Buong kamay, lublub dyan. Paano po ba yan dapat, Kuya? Dapat talaga marami ganyan talaga karami po ang tubig niyan. Okay lang din. Kasi i-drain naman natin later yan. Dapat. Okay. So, yung bigas ay nagkakaroon ng lasa kasi may mga spices kasama. May aroma. Yan. Grabe. Lahat na lang. Kanin, pati yung chicken. Indian cuisine talaga, no? Talagang marami spices. Marami spices talaga. Kuya, haba siguro yan ay nahalo-halo mo siguro. Ngayon po, as usual, amin naman siguro yung ating ginagawa, yung last segment po ng Tasty Mo, no? Siguro, yung dahil po yung karanasan, ilang years? 17 years ba, Kuya? 15 years. 15 years ka na po doon sa ibang bansa, no? At yung karanasan po malayo sa pamilya, and then pagtatrabaho po, paglilingkod, simbahan.
Ano po yung mga aral na nais mong ibahagi po sa mga manonood ng Tastemony? Mag-ipon. Mag-ipon. Walang daladalawang isip. Yung kakala mo ng bagsak ni Kuya. Kasi real talk talaga. Real talk lang talaga, mag-ipon. Kasi may mga OFW talaga na hindi iniisip, nakala nila laging tuloy-tuloy may pera. Pero hindi nila malakas, no? Laging malakas sila. Pag dadating ang panahon, nahihina yung productivity mo. So, kailangan mo talaga mag-ipon para sa hindi lang para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Mag-iipon. Mag-ipon ka talaga. Kasi yun yung isa sa mga tinuturo din doon para at least in the future, pag minto ka na bilang isang OFW, mayroon kang babalikan. Kasi pag hindi ka nag-ipon, so may consequence talaga. Siguro sa ating pananampalatayang turo yan, yung stewardship din. Kung paano mo rin inaalagaan, iniingatan, yung mga biyayang tinatanggap mo. Correct. Siguro dito sa ibang bansa, gaano kalaki ang nagmumultiply yung peso pag uwi ng Pilipinas, parang dahil ko palang pera. Pero minsan nakakalimutan, mauubos din yung pera. Mauubos talaga, Father. At the end of the day, wala ka naipon. So, mahirap yun para sa pamilya mo. Pero yung mga ganyan, Kuya, marami ka rin mga na-encounter ng mga kababayan natin na medyo nakalimot, mga nagkamali. Marami personally talaga, marami mga umuuwing mga luhaan talaga. So, talagang marami pumupunta sa parish kay Father Troy na asking for sa tulong para sa ganyan. So, talagang napabayaan, hindi nila naasikaso yung kanilang future talaga. Meron bang, ano kayang dahilan? Dahil ba sa nakalimot lang o merong bisyo? O ano ba? Nakalimot lang ba talaga? May mga added factor yan, Father. Kasi talagang, pag nandun ka talaga, malaya ka. Maraming temptations eh. Kasi may pera ka pa. Marami pera ka pa. So talagang every time, pwede mong gawin yon. Kasi to that is talagang hindi mo talaga pinagandaan talaga yung mga ganun. Kala mo lagi nga talagang mayroong pera. So talagang yun ang pinaka-challenge talaga ng isang OFW. Siguro kahit hindi tayo OFW, pahalagaan pa rin natin yung ganung... Kahit sa Pilipinas. Oo, yung tinuturo ni Kuya na wag natin sayangin, abusuhin din. Kung ano man yung magandang pagkakataon na meron tayo sa ngayon. Dahil pwedeng bukas ay iba na ang sitwasyon. Totoo yan. Diba? Hindi tayo laging malakas, no? Hindi tayo laging, sabi nga, 100%. Tayo nagkakaedad din tayo. Ito yung mga tinuturo mo rin siguro sa mga anak mo nito, Kuya. Mag-ipon talaga. Tsaka pare, may programa ba ang parokya na tukol sa financial literacy or formation, mga formation. Meron kayo, Kuya? Merong part na yan. Pero ang embassy namin sa Abu Dhabi, sila nagtuturo noon. Kasi yun ang mas company. Kailangan yung imbita si Father Anton Pascual. Ano yan? Ng Caritas Manila. Financial literacy. Yan ang mga kanituro. Kailangan siyang imbitahin doon sa Abu Dhabi. Pero yun naman ang maganda sinabi ni Kuya, na pati ang ating mga leaders sa gobyerno ng Pilipinas doon ay nag-aalaga, sumusuporta sa kanilang ano. Ayan na. So Kuya, yan po, ang aniintay natin na maluto po siya, tapos bago ito ihalo, o ano po bang... Mga half-cook lang to. Kasi lulutuin din natin to later on. Para yun ang pinaka-final part. So almost luto na to. 5 minutes na. Ayan na po. So ang atin pong next step, Kuya, ay... I-mix natin to dito sa ating marinated. So yan, na-drain na po natin yung Kuya. Yan, so ngayon, atin pong rice. Next step is ilalagay na natin itong biryani rice dito sa marinated. Yes. Ganun pala. So paunti-unti. Halo pala niya. Kasi ibang-iba, no? Yan talaga yung kanin ng sa Middle East. Pero buwaghag talaga sila. Minsan naman pag ang ulam namin na iba, pwede ka rin naman yan, di ba, Kuya? Pwedeng mas maganda. Ito yung Japanese food kayo, wala kang chopsticks. Sabi nila mas okay daw. Chopsticks dyan. Mas healthy daw to compare doon sa mga yung regular na kanin. So, yan. Lagyan natin lahat. Biryani. Yan. Wow, grabe. Pang ano na to, pistang bayan, dami, So, pag nailagay natin ang lahat ng rice dito, ilalagay natin yung mga garnish decoration. Okay? So, lalagyan natin ng food color, pampakulay. So, talaga? Okay. Pampakulay na pala talaga. Pampakulay. At swerte. Ito yung ginagawa talaga. Ito yung kulay talaga ng Yes. Kaya na, meron tayong... Kasi nakakadagdag ng gutom. Appetite. Gana. Nakakapag-gana. So, yan. Tapos ilalagay natin tong... Ano naman niya, Kuya? G-oil. G-oil. Kaya G-oil? G. Natulog na. Natulog na siya. Okay. May gising yan. Ikaw mo, pasok ka, Kuya Father Hans. Ewan ko lang hindi ka magising. Okay. Gising yan. Yan. And then lalagay natin tong ating mga garlic.
So, onion. akala ko kayo na eh. May naiwan lang. Sadya pala talagang mag-iwan. Lalagay natin ito. Mga decorations lang ito. Pero nagbibigay din ito ng lasa sa ating biryani. So, there you go. Ito na yung ating, ito yung lulutuin natin for 35 minutes. Okay? 35 years? Minutes. Decades. Okay. Ayan, sige po. Saan ba yan ilalagay, kuya? Dito yan. So, kailangan nating ilagay itong tawa. Tawag namin dito tawa para hindi siya masunog. Kasi slow fire lang siya. Okay. Tanggalin ko na to. So, yung heat talaga. So, tatakpan natin. Sige. Okay. So, paano po yan yung chicken ay maluluto dahil lang sa slow fire na iyon? Slow fire. Tsaka at the same time, mainit na yung rice natin eh. So, nagbibigay dito. Kasi usually ang chicken nuluto pag either oil o merong hot water na nagbo-boil. Ito, chicken na lang continuous rice. kasi yung fire niya. So, ito na. Oops. Ito, kuya, diin muna. Yan. Yep. So, ganito katagal, kuya? 35 minutes na. 35 minutes. Yes. Okay. 1, 2, 3, 35 minutes. 1, 2, Okay. 35 minutes. So, normally yung iba, nilalagyan pa nila yan ng parang towel para hindi lumabas yung usok niya. Para sealed talaga yung sila. Pag makita na authentic na ganyan, no? Tapos mga in 20 minutes, maamoy mo na talaga yung aroma ng biryani. Yan. Wow! Sige, Kuya Romel! Ating ang pagmusdan, ang ganda ng ating ginawa. Pareho natin tignan, Kuya Roy. So, okay. Wow! Okay. Tikman natin. Ito, kuya, ang ating pong, siyempre, tayo po ay mag-serve po. Ano po ba ang... pwede dyan pang... Parang ang sayo ni Kuya Romel sa nakita niya. Siyempre! Parang... Ano bang pwede dyan pang kutsara dyan? Pwede ba itong... Ito na. Ito na po. Wood. Yan daw kasi talaga ang ginagamit. Pag direct from the kawali. Father. Yan o. Tapos... Berna. Very colorful. Biryani chicken. Salamat, Kuya Romel. Maraming Father salamat Hans, po. Kuya, Bless the food, Father Roy. Sige, si Kuya muna yan. Kuha mo si Kuya. Uy, talaga oh. We bless the food. And thank the Lord for the gift of biryani. Shout out sa mga Pilipino sa UAE, especially sa Abu Dhabi. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, bless us all that these gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen! Woohoo! Oh, let's eat! Ang galing, no? May puti, may orange, may dilaw. Cheers! 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 For more... For more... Ang galit na galit, oh. Grabe naman yun. Parang, grabe. Manghang. Manghang? Manghang? Ay, huwag masyado, manghang. Piling ko parang bigla eh. Parang kasi disyerto na ako bigla. Ay, hindi pala. Dahil pa sa anghang pala yun. Ganito yung ano. Authentic na authentic din ang grabe. Congratulations. Wow. Salamat. Ito pala ang pili na kumakain sa Middle East. Ganito pala siya. Kaya hindi ko nalalagyan ng sili kasi yung masala niya. Wala pang sili yan, ha? Masala. Kasi talaga yung Indian food talaga more on spicy. Chicken biryani. Chicken biryani. Ala Romel. Ano ang masarap na panulak nito? Sa Middle East. Ano partner lagi ng ano niya kaya? Soft drinks? Soft drinks. Normally, nilalagyan nila yung chai. Yung chai ang tawag nila doon yung tea. Chai tea. Si Father Roy. Pero Mel, thank you very much sa iyong pagbabahagi sa amin ng iyong kaalaman at pagpapakita sa akin patikim ng biryani Shekin. Maraming salamat sa inyo, Father Hans and Father Roy. Maraming salamat po sa iyong walang sawang paglilingkod sa simbahan doon sa mga kababayan natin. At hindi na sa mga kababayan natin dahil siya po ay naglilingkod din para sa mga iba't ibang lahi din doon, iba-ibang mga kapatid natin. Congratulations po sa inyong lahat sa Abu Dhabi. And God bless you more sa inyo pong paglilingkod doon. And regards po sa mga kaibigan po kasama community po ni Kuya Romel, sadyan po sa Abu Dhabi. Huwag kayong makakalimot, kayo po ay pag-pray. At sana po ay like, follow, subscribe. Wow, talaga naman. At TV Maria Phil. Pwede ko bang pasalamatan yung nagturo sa akin? Sino po ba? So, Blanco, si Ata Ana ba yan? Actually, isang Indianong kaopisina ko, si Perus. Maraming salamat. Thank you very much, Perus. Thank you. Dalawang pare. Father Troy and Father Chito, salamat po. Salamat sa pagpapastol sa amin. Amen. God bless you, Kuya. Maraming salamat. At itutuloy natin ang pagkain ng chicken biryani. Tara. Thank you. Tuloy-tuloy. Wow, mabuhay. Maanghang. Okay ba? Maanghang. Di ba kayo mahilig sa masyadong maanghang? Okay lang.
Maanghang, Father Hans, maanghang. Pero naubos mo. Masarap. Bicolano tayo, Father Hans. Pero of course, malasa. Pero more than the food, Father Hans, siguro ang isang bagay na... Yung mas malasang kwentuhan natin. Yes, yung ating tawa ng kwentuhan. Siguro, yung isang bagay na naisip ko na makuha doon sa mga sinabi ni Kuya Romel ay yung pag-iipon. Of course, sabi nga, hindi laging panahon ay ikaw ay malakas, no? Panghihina ka din, natanda ka din. And of course, hindi lahat ng sitwasyon ay laging maayos, no? Mayaman. Pero more than anything else, apart from yung pag-ipon ng pera, yung pag-isimba, yung paglilingkod, actually, pag-iipon niya ng paghuhugutan mo pag dumating yung time na may pagsubok sa iyong buhay. Kaya napaka-importante, you go to church, you go to mass, you pray, at lumalalim yung iyong pananampalataya. Yan po ay pag-iipon. Pag dumating yung pagsubok, ikaw ay matatag, malalim po ang iyong paghuhugutan. Amen. At ako naman ang babaunin ko dyan bilang isang nasaksihang personal talaga sila Kuya Romel. Hindi ikaw na nakapunta ng UAE. Sige, maaari ka na lumabas, Kuya. Yung nakita ko talaga, Kuya Ro, yung binaong ko noon pa lang na nakapunta ko doon. At dala-dala ko na yun, hindi lang dahil sa guest natin siya ngayon, kundi yung nasaksihan ko kung paano sila naging, hindi lang isang Pilipinong manggagawa o OFW, kundi sila ay tunay, na sabi natin, bunga ng 500 years of Christianity, na hindi na tayo yung lupang pinupuntahan ng mga misyonero, kundi tayo ay mission area. Nagpapadalan tayo ng mga misyonero sa iba't ibang lupain sa mundo. Tayo mga missionaries na. Mission sending na tayo, no? Not just na mission area lang tayo or target ng mga misyonero. Kaya sana yun ang ating dasal. No? Bawat Pilipino, taglay ang ating pananampalatayang Pilipino, Kristiyano, lalo na ay ipagpatuloy natin yung pagpapalaganap ng sinasabi natin, tinuturo nating mabuting balita. At higit sa lahat, hindi lang sa salita, kitang-kita sila. Yun, saludo talaga tayo sa mga Pilipino all over the world na yung sakripisyo nila, sabi ni Kuya Romel kanina, hindi madali, lalo na pagdating sa isang taong pamilyado. Hindi naging madali yun, pero pagdating nila doon, natagpuan nila, ito rin, another one is support group. No? Tayo lalo tayong mga Pilipino, maging lakas tayo. Huwag tayong maghilahan pababa nga. Ika nga, huwag tayong maging source ng siraan, kundi magtulungan tayo. Magsuportahan talaga. Maipalaganap natin ang mabuting balita sa salita, lalo na sa ating mabubuting ginagawa. Mabuhay ang mga Pilipino sa buong mundo. Amen! Mabuhay po kayo! Okay, kaya para sa isang saktong panlasa, dulot ng mga kwentong sakto sa timpla na ating inihain sa mesa. Dala-dala ay inspirasyon at saya, lalo-lalo na ng pag-asa, kaya buhay ang ating pagiging pamilya. Hanggang sa susunod na salo-salo natin dito sa kusina ng Testimony! Syukaran. Salamat!